sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inalahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudiyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinasakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Panginoon may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginoon may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginoon may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon nilikhay na maghaharing walang hanggan.
O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginoon may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagpupuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." At muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat katatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Mainit na tanghali. Ano po? Ang lahat po ba'y nakapananghalian na? Busog na po ba kayo? O hindi pa? Sabay-sabay tayong kumain sa iba-ibang lugar lang. Ano po? So ngayon ay nasa ikapitong linggo tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ngayon narinig na naman natin ang mga pamosong kataga na ibinibigay ni Jesus sa kanyang alagad na si Simon Pedro. Ang sabi dito, "Pedro, mahal mo ba ako?" Mahal mo ba ako? Ito ang tanong ni Jesus. Kay Simon Pedro, hindi lamang isang beses, kundi ilang beses po? 3 beses. Kayo ba na narito, my dear brothers and sisters? Gaano ba kalalim ang pagmamahal mo sa ating Panginoong Jesus?
Makakaya mo ba na hawakan ang isang klase ng responsibilidad na maaaring ipagkaloob ng Diyos sa iyo? Makakaya mo bang ibigay ng buo ang iyong sarili bilang tanda ng pagmamahal mo sa Kanya? Ang isang uri ng pagmamahal ay hindi po natin matatawag na pagmamahal hanggat hindi mo kakayanang magbigay ng sakripisyo o pagsasakripisyo ng anuman, at ganun din ang kagustuhang tanggapin ang isang natatanging responsibilidad para patunayan ang iyong pagmamahal. Mga kapatid, narinig naman natin, narinig ninyo sa ating Ebanghelyo na si Simon Pedro ay masasabing bumagsak sa isang pagsubok sa pamamagitan ng kanyang pagtatatwa kay Jesus ng 3 pagkakataon. Maaaring nagawa niyang tugunin, madaling sagutin, nang tanungin ni Jesus, mahal mo ba ako? Pero sa mga pagkakataong itinatatwa din niya, maaaring paninindigan ni Pedro ang kanyang pagiging kasama ni Jesus. Subalit sa takot na may sakripisyo ang sariling buhay, itinatwa niya rin ang ating Panginoong Jesus. Mas pinahahalagahan ni Simon Pedro ang kanyang kaligtasan kaysa kapakanan. Kahit pa sinasabi niyang mahal na mahal niya ang Panginoong Jesus na kanyang Panginoon at kanyang Guro. Magkaganon man mga kapatid, kahit itong si Pedro na 3 beses na itinanggi din ng ating Panginoon Jesus, nananatili pa rin ang malaking pagmamahal ni Jesus para sa Kanya. Alam ni Jesus ang mga kahinaang taglay ni Simon Pedro bilang tao. Alam din ni Jesus kapag mabigat ang sitwasyon para kay Pedro, hindi malayong itatwa niya ito. At ganun nga ang nangyari. Sa kabila ng lahat ng iyon, ano ba ang sukli ng ating Panginoon kay Pedro? Mahal na mahal pa rin ang ating Panginoon si Jesus. Hindi yun nagpabawas o nawala ang lubusang pagmamahal ni Jesus sa Kanya. At ito ang dahilan ng pagtawag ni Jesus kay Pedro nang sabihin niyang, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapakita po sa atin ng ating Panginoong Jesus na kapayapaan at tunay na pagmamahal ang ibinibigay niya sa kanyang mga alagad. Walang galit, walang sama ng loob, walang panunumbat. Ang Diyos ay ganyan din para sa ating lahat. Ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating lahat ngayon, na makailang beses man tayong magkasala, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon upang magbago at gawin ang tama. Sa maraming pagkakataon ng mga buhay natin, dumadating ang maraming temptation na minsan sinasabi natin sa ating mga buhay, hindi na ako mahal ni Lord. Pinabayaan na niya ako. Galit sa akin si Lord. Dahil kapag dumarating ang mga matatinding pagsubok, mga mabibigat na problema, mga karamdaman o mga sakit, minsan marami sa atin kino-question ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay.
Subalit alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi katulad natin. Kung nagkakamali man tayo, kung tayo'y patuloy nakakasala, ang Diyos ay hindi tumatalikod sa atin. Ang Diyos, malaki ang pangunawa sa atin. Ang Diyos, minamahal pa rin tayo. Kung nagkakamali man tayo sa mga desisyon natin sa ating mga buhay, at minsay tinatanong natin ang presensya niya sa ating mga buhay, yan ay tanging mga desisyon lamang natin. May kalayaan tayo upang laging piliin ang gumawa ng tama upang sa lahat ng pagkakataon ay maging masagana at kasiyahan o may kasiyahan ang mga buhay natin. Nasa mga desisyon pa rin natin mga kapatid, nakasalalay kung paano natin nagiging mapag-igi o mailapit ang mga sarili upang patunayang pagmamahal natin sa Diyos ay natatangi. Tulad na lamang ng piniling pagbabalik loob ni Simon Pedro. Pumanig siya sa katotohanan at ito ang tanging desisyon ni Simon Pedro para maging daan sa pagpapatawad ng Diyos sa kanya. At ganun din tayo. Makailang ulit man tayo, paulit-ulit man tayong nagkakamali sa ating mga desisyon sa ating mga buhay, paulit-ulit din tayong itinatama at kinakalinga ng ating mapagmahal na Ama. Mga kapatid, tayo rin po ay may mga kalayaang piliing makapasok sa ating mga puso ang pag-ibig at awa ng Panginoong Diyos upang sa ganoon mas mamuhay tayo na may mga pagbabago sa ating mga buhay. Tandaan po nating sa araw-araw na ginagawa ng Diyos para sa atin, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon na makapagsimula para sa ating mga pagbabago. Lagi sana nating isama ang Diyos sa lahat ng ating mga gawain. Mula sa oras ng pagkamulat ng ating mga mata hanggang sa pagtulog natin, isama natin ang Diyos sa mga buhay natin. Ang buhay natin, anuman ang mga pinagdaraanan natin sa buhay, o mga pagkakataong nanghihina po tayo, ang ating Panginoon ay mabibigyan ng panibagong kahulugan ang ating mga buhay. Tandaan natin, walang imposible sa Kanya. Lubos ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayanig, ito din ay tumahimik, na ang poon ay tumindi, bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos
Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundagan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kaloob ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kaligtasan sa panganib. Ingatan ako, ang lingkod mo, nananalig sa'yo. Ang tawa ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo hanap sa'yo. Ang tawa ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ako'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilayo mo ako, ang sugo mo umiibig sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay sa aming kaloob, na sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsipo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais ating palawakin ng dokumentasyon at datos
ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paka-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa Batas ng Data Privacy Act of 2012. Bahagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakipagtulangan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation. Tayo po ay magkakaroon ng legal consultation sa darating na May 19, araw ng Linggo sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon po tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang hapon po at mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Salamat po. Alleluia.